Yung lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 2-3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Niyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. They would say there's a threat to the life of the president. Bakit ko daw siya papatayin if not for revenge from the grave? There's no reason na papatayin ko siya. Anong benefit nun sa akin? Isang tanong na malupit, paano magiging tahimik ang mga kaaway ni PBBM sa gitna ng kanyang mahakbang para sa Mindanao? Hindi mo ba naisip habang binabati ko siya sa mga intriga at pagkakabahagi ay siya naman palang tahimik na nagmamahal sa mga kaaway at hindi lang basta pagmamahal kundi paggawa ng mga bagay na magpapaiyak sa kanila. Magugulat ka dahil habang ang iba ay abala sa galit, si PBBM ay mas pinapalakas pa ang lugar ng Mindanao sa mga proyektong tiyak na magpapabago sa kinabukasan nito. Huwag mong palampasin dahil ang kwento ng pagpapatawad at pagpapalakas ng isang rehiyon ay magsisilbing gabay sa ating mga sarili. At alam mo ba, ang sagot sa lahat ng ito ay matatagpuan sa isang makapangyarihang aral sa Biblia, 1:15 verse 12. Ipinag-utos ko sa inyo, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? At paano nga ba ito isinabuhay ni PBBM? Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. Habang ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa mga hindi pagkakasunduan at mga tampuhan, ngunit malalim ang epekto sa buong Mindanao. Isang halimbawa ng pagbabagong ito ay ang 2.4 trilyong piso na halaga ng mga proyektong pang-infrastruktura ng Build Better More project ni PBBM, kabilang ang mga flagship projects na hindi lang nakatutok sa mga pangunahing syudad, kundi pati na rin sa mga lugar na tinaguriang hindi binibigyan ng sapat na pansin. Isa sa mga pinakamalaking proyekto ay ang Mindanao Railway Project na mayroong 100 kilometers na riles at isang halagang 81.61 billion pesos. Kasama nito ang Davao Public Transport Modernization Project. Oo mga kaibigan, makikita natin na mas inuuna pa ni PBBM ang Davao kaysa sa Ilocos Norte na kanyang baluarte. At pag naisip nyo ang salitang Davao, alam nyo na kung sino ang mga tao nakatira dito. Isang inisyatibong magbibigay solusyon sa urban congestion na tanging sa Davao lang muna ay matutuloy. Oo mga kaibigan, sa lahat ng project ng Transport Modernization Program ni PBBM, tanging ang Davao lang muna ang natutuloy. Tila ba ang proyektong ito ay mas nagtataguyod ng koneksyon hindi lang sa malalaking tao kundi sa bawat lokal na taga Mindanao. Ngunit hindi lang iyon, ang mga proyekto ay hindi lang sa pisikal na infrastruktura nakatuon kundi pati na rin sa digital infrastructure. Naalala mo ba ang Davao na dating hindi umaabot sa modernong koneksyon? Ngayon, mahigit sa 1,500 free wifi sites ang inilatag at higit pa rito ang mga digital transformation centers sa mga barangay na tutulong sa mga tao na makatawid sa makabagong panahon. At oo mga kaibigan, you heard it right, ito ay sa Davao din. Bakit nga ba ito ginagawa ni PBBM? Ano ang tinatagong layunin? Ang sagot ay dahan-dahan nang ipapakita sa mga hakbang na ito. Pero teka lang, hindi pa tapos ang kwento. May isang bahagi pa ng plano na hindi mo pa alam. Isang hakbang na mas makikita ang mga tunay na epekto ay ang mga incentives para sa mga investors sa Mindanao
may mga development plans na mas pinapalakas ang Davao Regional Development Plan 2023 to 2028 na naglalayong mag-akit ng mas maraming investor. Ito ay isang hakbang na magbubukas ng trabaho at oportunidad para sa mga Mindanaon. Kaya bakit ang mga kaaway ni PBBM ay mas nagagalit pa sa mga bagay na ito? Halos isentro na ni PBBM sa Davao ang kanyang mga proyekto. May dahilan kung bakit ginagawa ito ni PBBM. Hindi lang ito para sa politika, kundi para sa mga tao ng Mindanao. Isang pamana na hindi nila kayang sirain, kaya't paano nga ba maiiyak ang mga kaaway niya? Sa pamagitan ng mga nagawa niyang proyekto na magpapaangat sa Mindanao, sa kabila ng lahat ng mga hamon at banta. Pero alam mo ba, ang mga Marcoses tulad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi lang basta mayaman. Sa katunayan, ay higit pa siya sa ibang mga mayayaman. Ngunit hindi lamang mayaman sa pera, kundi kayamanan ng lakas at kakayahan. Ang kanilang kayamanan ay hindi nakabase lamang sa materyal na bagay, kundi sa kakayahang magpatuloy at magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Kahit habang tahimik nilang itinataguyod ang Mindanao, ang mga proyekto at ang ugnayan sa ibang bansa, ang mga kaaway ni PBBM ay tiyak na mag-iisip. Paano nga ba nila nagagawa ang lahat ng mga ito? Hindi nila alam ang sagot ay sa simpleng prinsipyo na matagal nang itinuturo sa atin, ang pagmamahal sa mga kaaway at pagtulong sa mga nangangailangan. Kung ang mga Marcos ay kayang magsimula ng pagbabago, ano pang magagawa natin sa ating sariling buhay? Hindi mo ba naisip ang lahat ng ito, ang mga proyekto, ang mga hakbang ni PBBM para sa Mindanao ay hindi lang isang simpleng gawaing pampolitika, isa itong makapangyarihang mensahe na sa gitna ng mga pagsubok at banta, mas malaki ang magagawa natin sa pamagitan ng tunay na pagmamahal at malasakit. Ang mga kaaway ni PBBM, may iyak sila dahil sa ginawa niyang pagbabago. Ang mga taga Mindanao at pati na rin ang buong Pilipinas ay magpapasalamat sa kabila ng lahat ng pagsubok na kanyang pinagdadaanan. Isang simpleng hakbang sa pagmamahal, isang malaking hakbang sa pagbabago. Habang ang mga mata ng mga tao ay nakatuon sa mga hindi pagkakasunduan at mga tagumpay, may mga hakbang na tahimik ngunit malalim na epekto sa buong Mindanao. At kung ating pagdinilay-nilayan ang mga ginagawa ng ating Pangulo sa Mindanao at sa kanyang mga kaaway, ang mga hakbang na ito ay isang tunay na halimbawa ng pag-ibig sa mga kaaway. Kung titignan mo ang mga gawaing ito, makikita mo kung paano ipinapakita ang aral ng Biblia sa araw-araw na buhay. Ibigin mo ang iyong kaaway at ipagdasal mo siya. Mateo 5 verse 44. Habang ang ibang lider ay nag-iisip ng diskarte sa digmaan at pananakop, si Pangulong Marcos ay nagpapakita ng isang makapangyarihang mensahe. Ang totoong lakas ay hindi sa pagpapakita ng puwersa, kundi sa pagpapatawad at pagtulong. Kaya nga ba nagtatagumpay siya? Sapagkat tulad ng itinuturo sa atin ng ating Panginoong Diyos, ang pagpapatawad ay nagdudulot ng tunay na lakas. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nagpapatawad sa mga hindi pagkakaintindihan at sa halip na magtanim ng galit, pinapalakas niya ang isang rehiyon. At sa dulo, hindi ba't ito ang pinakamalaking tagumpay? Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ano nga ba ang tunay na hangarin ng mga proyektong ito? At bakit tila ang mga kalaban ni PBBM ay unti-unting napapaamo ng mahakbang niyang ito? Para bang may mas malalim na layunin sa likod ng mga simpleng hakbang na ito? Marahil ay may sagot na magpapayag sa lahat ng mga hindi naniniwala at nagtakda ng limitasyon sa mga magagandang bagay na pwede pang mangyari. At kung ikaw ay nagtataka kung bakit ang mga proyektong ito ay tila tahimik na nagiging daan para sa isang mas magandang Mindanao, sagot na ang ating pagninilay na ito ay maaaring magbigay ng gabay. Ibigin mo ang iyong kapwa at hindi mo alam sa iyong pag-aalaga at pagtulong, ikaw pala ang magiging daan para sa mas malaking pagbabago. Sa lahat ng hakbang na ginagawa ng ating Pangulo sa Mindanao, natutunan natin na hindi lang ito tungkol sa infrastruktura, hindi lang ito tungkol sa proyekto at investments. Sa likod ng mga numerong ito ay ang layunin, ang tunay na pagpapatawad at pagpapalago ng buong bansa. Sa dulo ng lahat ng ito, ang ating kalaban, ang mga dating kalaban ni PBBM, mga kritiko at mga hindi naniniwala, sila ay magbabalik loob. Maiiyak sila sa kagandahan ng mga bagay na ginawa ng ating Pangulo para sa Mindanao. Ang mga banta, ang galit at puot, lahat ay nauurong
at nagiging daan para sa isang mas magandang bukas, hindi lang para sa Mindanao, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Santiago 2 verse 18, pagkatapos ng lahat ng ito, ang inyong mga gawa ay magsisilbing patunay ng inyong pananampalataya. Hindi ba't sa mga tahimik na hakbang ng ating Pangulo ay makikita natin ang isang bagong klaseng liderato? Isang lideratong magpapakita ng tunay na pagmamahal sa bayan at hindi lang sa mga kaalyado, kundi pati na rin sa mga kalaban. Ang bawat proyekto ay may layuning magbigay ng bagong pag-asa. At tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Diyos, ang pagpapatawad ay nagdudulot ng kapayapaan at ang kapayapaan ay magdadala ng pagbabago. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. O aming Panginoong Diyos, sa inyo pong pagmamahal at sa inyo pong pag-aalaga sa aming bansa, sa aming Pangulo at sa buong mga leaders, ang aming Vice Presidente. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng pagbabago sa bawat isa. Gabayan kami Panginoon sa mas malinaw na hinaharap na matatagpuan lamang po namin kung kami po ay lumalakad kasama po ninyo. Nawa po'y gabayan ang bawat isa at bawat pamilya sa lahat ng aming mga hakbangin sa lupang ito at ituon ang aming mga atensyon sa pagpapabuti, pagbibigay ng pagmamahal at pagpapakita ng tunay na karakter ng aming Panginoon Jesus sa aming kapwa mula ngayon at magpakailanman. At purihin ka o aming Panginoong Diyos at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At salamat sa mga ginawa ng aming Panginoon Kristo upang kami Panginoon ay makapagtamo ng kaligtasan. Salamat Panginoon sa inyong pong pag-ibig sa bawat isa. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. Sapagkat ito ay isamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.